Nais linawin ng mga kaanib nito na ang INC bilang isang organisasyon ay hindi isang sekta. Wala rin silang kaugnayan di umano sa mga at sa anumang denominasyon ng mga protestante. Ano ang kwento sa likod ng mga pangyayari? Ano ang mga naging kaganapan? Ano ang kasaysayan? Ang INC o Iglesia ni Cristo ay isang samahang panrelihiyon na nagsimula sa Pilipinas noong July 27, 1914. Ito ay pinasimulan ni Ginoong Felix Manalo o Ka Felix para sa mga kaanib nito. Kilala ang simbahang ito sa pagkakaroon ng malalaki at mga konkretong sambahan o kapilya na kung saan ay doon nila isinasagawa ang mga regular nilang pagsamba. Matatagpuan ang karamihan nito sa Pilipinas na ang pinakamalaki ay ang tinatawag na templo na matatagpuan sa kanilang Central Complex sa bahagi ng Diliman, Quezon City. Ito rin ang nagsisilbing pinakasentro ng pangasiwaan ng iglesia. Dito nakatira ang kanilang pinakang namamahala at dito nagmumula ang mga direktibang administrasyonal na ipinatutupad sa buong simbahan. Matatagpuan din ang kanilang mga kapilya at mga kongregasyon sa iba't ibang lugar sa mundo, sa North at South America, Europa, Australia, Africa at Asia. Sentralisado ang pangangasiwa sa simbahang ito. Kinikilala ng mga miyembro nito ang kapangyarihan ng tagapamahalang pangkalahatan nila na magtakda at maglagda ng mga alituntuning ipatutupad sa mga kaanib nito. Ganito ang kanilang sistema sa panahon pa man ni Ginoong Felix Manalo at sa pamamahala ng kanyang anak na si Ginoong Eranio Manalo at hanggang sa kasalukuyan sa pangunguna ni Ginoong Eduardo Manalo, ang panganay na anak ni Ginoong Eranio o KRD para sa kapatirang INC. Sinasabi na katuwang ng kanilang leader sa pamamahala sa samahan, ang tinatawag nila na sanggunian na binubuo ng mga pangunahing ministro ng iglesia. Ano ang kaibahan ng Iglesia ni Cristo sa ibang mga relihiyon o sekta? Nais linawin ng mga kaanib nito na ang INC bilang isang organisasyon ay hindi isang sekta. Wala rin silang kaugnayan di umano sa mga at sa anumang denominasyon ng mga protestante. Ang INC raw ay isang relihiyon na nakabase ang doktrina sa mga katotohanang nasa Biblia. Ilan sa mga pangunahing aral nito ang tungkol sa iisang tunay na Diyos na kinikilala nilang iisa lamang at wala nang iba pa. Siya raw ang Diyos at Ama na lumalang ng lahat ng bagay na marapat papurihan at paglingkuran. Hindi nila kinikilala si Jesus bilang Diyos sapagkat lalabag di umano ito sa pahayag mismo ni Jesus na siya ay tao. Pangunahing aral din ng Iglesia ni Cristo ang pagiging sugo o messenger ni Ginoong Felix Manalo at binabasa nila ang mga talata ng Biblia tungkol dito. Maging ang di umano ay nakasulat sa Biblia na pagsisimula ng samahang ito noong July 27, 1914. Ang pagdating ng Judgment Day o araw ng paghuhukom at maraming iba pa. Liban sa pagkakaroon ng malalaking kapilya, ay kilala rin ang Iglesia ni Cristo sa pagtataguyod ng kaisahan o unity sa pagboto. Dahil dito ay sila na yata ang pangunahing grupo ng pananampalataya na hindi nakakalimutang lapitan ng mga politiko tuwing halalan para makakuha ng kanilang boto. Kilala rin sila sa pagkakaroon ng solidong kapatiran o brotherhood na naipakikita nila sa pagdamay sa mga miyembro nila na nasa gipit na sitwasyon o pangangailangan. Kilala rin ang INC sa pagtitiwalag ng mga kaanib na lumalabag sa kanilang mga patakaran, tuntunin at doktrina.
Sa bagay na ito ay wala silang sinisino. Inaalis nila sa samahan kahit ang mga kamag-anak o kadugo ng kanilang liderato. Sabi nga ng isa nilang ministro ay, Dapat malaman ng lahat na ang iglesia ay hindi isang korporasyon na pampamilya. Ito ay isang relihiyon na ang sinusunod ay ang mga patakaran at mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. ang kanilang programang Lingap sa Mamamayan o Care for Humanity ay handog nila sa mga hindi nila kaanib at kahit sa mga kaanib din na talaga namang nangangailangan ng kalinga lalo na sa mga panahon ng trahedya, kalamidad at pandemya. Sa kabuuan, ang relihiyong Iglesia ni Cristo ay hindi lamang nakatutok sa espiritualidad ng mga kaanib nito, kundi maging sa kapakanang panlipunan ng mga tao. Noong July 27, 2014, ay ipinagdiwang ng simbahang ito ang ika-100 taon ng pagkakatatag sa Pilipinas. Ang selebrasyon ay sumentro sa pinakamalaking indoor arena sa buong mundo, ang Philippine Arena na pag-aari mismo ng Iglesia.